So, na ako sa background, nag-assist kay Senator Bongo sa mga PhilHealth issues, COVID issues, vaccine issues. Nagapatambag po siya sa ko, being a doctor myself. Karon, diri gusto ko mo appeal na po, not lang as a consultant, but also a partner na senator para gyud sa kalukusugan, para sa kalusugan. Dahil ang problema talaga ng bansa ngayon is health. Isipin nyo ang PhilHealth kinuna ng pera tapos siniro budget pa. How do you expect na mag-improve ang PhilHealth? Ngayon, dito tayo sa PDP Laban, tinanggap ako isang doktor dahil gusto nilang i-improve pa ang malaking achievement ni Senator Bongo sa malasakit centers. Yun ang napakagaan ng mga buhay ng mga tao. Pero isipin nyo, ang private hospital, wala pong malasakit centers. Hindi po ibig sabihin na kung na-admit ka ng private hospital ay mayaman ka. Karamihan po ay dahil puno lang ang public hospital or walang public hospital or may gusto silang doktor. Pero pag discharge, kailangan silang pumila sa labas sa office ng congressman para pang additional na bayad. Hindi ba pwedeng yung office na yon ilagay natin sa hospital, parang malasakit centers? May pera po ang Pilipinas sa health, hindi lang po priority ang health. Kinukuha nga ang pera, nilalagay sa... Yan ang number one nating isolve, health. Dahil lahat ng tao ay nagkakasakit, pero ang common na Filipinos hindi handa dahil wala tayong remaining cash pangbayad sa hospital. Kayo bang lahat na nakikinig ngayon, may pera talaga kayong ready just in case may magkasakit, may pangbayad? Kahit pa maganda ang mga damit natin, kung aminin natin, hindi tayo ready sa hospitalization. So dapat ang government ang mag-solve niyan para po makafocus tayo sa improvement na ng country natin. Kung yan ang takot parati ng tao na magkasakit, ang ending hindi po mag-prosper ang isang country dahil hindi inaalagaan ang health. Before I end, I will cite two countries. Ang Brazil, sabi nung kaibigan kong taga-Brazil, third world country lang kami, pero pag na-admit ka, libre. Ibig sabihin kaya ng third world country. Ang Japan, pag na-admit ka, kung 16 years old and below, libre. 16 years old above, 70-30. 30% lang ang babayaran ng tao, 70% ang sa gobyerno. Ngayon, yung 13%, pwede mo pa daw i-installment. Ang sarap naman yan. Sabi ko, wala tayong pera. Madami tayong pera, nasa ayuda. Lahat ng tinatanong ko, payag ba kayo na hindi na kayo tatanggap ng ayuda, pero kung ma-admit kayo, libre? Payag kayo? Hindi. Payag! Kasi yung binigay na 5,000, mamayang gabi, ubos na yan. Next week, nagkasakit ka, alasan pang bayad ko. Ibigay natin ang pondo na yan sa may sakit dahil sila yung naghinto ng trabaho. Yung walang trabaho, huwag mo bigyan ng pera kung walang sakit. Patrabahuin natin sila. It's destroying the mindset of the people, itong ayuda culture. So, yan po ang akin. I would like to be assisting Senator Bongo, focus po sa health and anti-corruption po. Maraming salamat po. Salamat. Bago ako umalis ng The Hague, Netherlands, ay malinaw ang bilin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kailangan nating magkaisa. Sa darating na halalan, mahalaga ang pagkakaisa natin sa likod ng Duterte.
ang 10 kandidato buong puso nating sinusuportahan para sa Senado. Ito ang mga taong may tapang, malasakit, at tunay na kakampi ng sambayanang Pilipino. Vote straight, Bato de la Rosa, Bongo, Jimmy Bondo, J.V. Hinlo, Raul Lambino, Philip Salvador, Rodante Marcoleta, Vic Rodriguez, Richard Mata, at Pastor Apollo Kibuloy. Block voting ang susi. Iisa ang boto. Iisa ang direksyon. Iisa ang layunin. Ipagpatuloy ang sinimulan ni Pangulong Duterte. Mga kababayan, huwag tayong magpahuli. Ipaglaban natin ang kinabukasan. Pumili, bumoto at manindigan para sa Duterte. Ninyo iboto ang mga kandidato niya. Dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling ka. Okay lang na hindi mo tuparin ang pangako mo sa mga tao. PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban. Bumili ka na ng suka, linisin ng tanso, ibalik sa bayan ng talino at puso. Ito ang tunay na Duterte, ang Pilipinas ang unahin. 10 may asim, humanda kayo sa amin. Tondo, Bato, Bongo, Hinlo, Mata, Marcoleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. 10, 22 at 28, 30, 34 at 38, 53, 56 at 58, plus 42, Duterte straight. PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban. Para sa kinabukasan ng ating kabataan, suka ang tamang sukatan sa halalan. Ito ang tunay na Duterte, ang Pilipinas ang unahin. 10 may asim, humanda kayo sa amin. Boto, Bato, Bongo, Hinlo, Mata, Marcoleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. 10, 22 at 28, 30, 34 at 38, 53, 56 at 58, plus 42, Duterte straight. PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban. Sa Duterte, walang iwanan sa Duterte, magdadamayan Duterte para sa mamamayan. PDP laban. Sa Duterte, walang iwanan sa Duterte, magdadamayan Duterte para sa mamamayan. PDP laban.